So, eto po. So, si Lugaw nakauwi na sa Pilipinas. And bidang-bida na naman. Kasi syempre, alam nyo, feeling ko ganun eh. Kapag ka ikaw ay galing abroad, iba yung ano mo eh, iba yung mood mo. Like, na-boost yung confidence mo, natutunan mo kasi yung culture ng iba, yung pamumuhay ng iba. Marami kang gustong i-share na kwento pag uwi mo ng Pilipinas, kasi syempre, ibang-iba ang Pilipinas kaysa sa abroad. Katulad ng pag-abroad ko dati, pag uwi ko ng Pilipinas, duming-dumi ako sa Pilipinas. Diba to? Dumi-dumi sa Pilipinas. Diba? Tapos bigla makikita ko yung mga lalaki dito na parang overconfident, yung yabang na parang akala mo naman sasambahin ko sila. Bading ka lang, kung wala kang pera hindi ka namin papansinin. Ganun kasi yung datingan ng ibang Pinoy sa atin. Sabi ko, Diyos ko po, yung mga pagmumukha ninyo, kapapangit nyo, pwede ba? Galing ako sa bansa ng gagwapo yung mga lalaki, tigilan nyo ako. You're not my type. Tapos sa ibang bansa pa, usually, kami mga bading na ginajowa ng foreigners, kami ang ginagastusan. So dito sa Pilipinas, di ba? Dito sa Pilipinas, ganun talaga yung culture, bading talaga ang susustento sa lalaki. Pero since galing ako sa ibang bansa, medyo naiba yung pananaw ko, right? So si Lugaw, since galing din siya sa abroad, so talagang kwelang-kwela ang Lugaw, no? She's really jolly, happy to share her experience abroad, ganyan. Since nga nagdadaldal ito ng puro paninira doon abroad na parang malala daw ang problema ng fake news sa atin. Puro ang dami daw mga misinformation, disinformation, at dahil daw dito na ipanalo natin ang isang kandidato. Ang laki daw ng impact ng disinformation at misinformation pagdating sa politika, no? Kaya daw manalo ng isang politik. Parang ganun yung message ni Lugaw abroad. Ito nga po 'yan. Pero nandito na siya sa Pinas ngayon. Diyos ko, may pinklawan na beauty queen, nakakalibadbad. May nakita akong pinklawan na beauty queen, buti nga natalo. Nagsispeech na naman si Lugaw sa mga eskwelahan at sa kung ano-anong mga event dito sa Pilipinas, at bakasyonista ang lola nyo. Siyempre malay natin galing siya sa mga di ba parang galing siya sa mga countries na malamig, so baka feeling niya tight na tight yung pores niya or something. Or na-miss siya ng kababayan niya. Talaga namang ang confidence ni Lugaw ay talaga nag-uumapaw. And basahin natin, shinare niya na nawala yung kanyang passport. Diyos ko po, ikaw na nagtata-travel, of all the documents that you have to have with you, na huwag na passport pa. Wahala Diyo. Yung iba nga nilalagay yan sa ano ba yan, sa ang tawag sa ganyan, yung may belt, parang belt bag, fanny pack, o kaya naman sa shoulder bag, o kaya naman sa pouch, or sa kung anumang hand carry. Minsan binubulsa nga ng iba yan, ayaw hiwalay sa katawan. Kung hindi man ilagay sa envelope, hindi nga nilalagay yan sa maleta. Hand carry yan, di ba? Nasa wallet, nasa purse, or nasa shoulder bag. Lugaw, may iwawala mong passport mo? Ay, salamat hindi ka naging presidente, ining. Anong tawag doon? Diyos ko po, manang-mana kay Ed Kaluwag. Okay. So, ito po yung post ng News 5 kanina. Nakabalik na sa bansa si dating busy presidente Lani Robredo matapos ang kanyang tungkulin bilang hostler leader sa Harvard Kennedy School. Talaga namang may tungkulin talaga si Lugaw doon. Nag-lecture si Lugaw. Ikaw, ining, nag-lecture pa sa mga foreign germs sa English-speaking countries. Good luck sa mga tinuruan mo doon. Ano kaya natutunan nila sa'yo, no? Ang natutunan nila sa'yo ay kasi ang pinipresent mo doon, sarili mo. Diyos ko, saan kami nakakita ang presentation ni Lugaw? Kwento ng sarili niya. Ini, pag nagpe-present ka, huwag mo namang gawing topic ang sarili mo. Ang tawag dyan, pagbubuhat ng bangko. You should talk about important things, philosophies, current events, yung mga may weight na topic, hindi yung sarili mo, lintik, self-centered. Okay, anyway, galing na galing siya sa sarili niya na magagawa natin. Ayan, galing siya sa New York University, Obama's Foundation Democracy Forum, Columbia University at Asia Society sa Switzerland. Ang daing lakad ni Lugaw, nakarating pa ng Switzerland. Pagkadating sa bansa nitong Sabado, November 26, dumalo si Boboredo sa UP College. Ginoo ko. Anyway, taga-UP naman siya.
Pero alam nyo na, UP, pugad ng alam nyo na, pugad ng mga insektong pagkadating sa bansa, pumunta sa UP College of Law Grand Alumni Association event. Hindi man UP Law alumna, nagpasalamat pa rin si Bobo Reds dahil siya'y naimbitahan sa naturang event. Kwento ni Bobo Reds, muntikan nang hindi matuloy ang kanyang pag-uwi sa Pilipinas matapos malamang nawawala ang kanyang passport noong Lunes. Oh my God, nawawala ang passport ko. Lunes, nang mawala ang passport ko. Martes, kinailangan niya pang bumalik sa New York City. What? Nasa Switzerland ka, tapos bumalik ka ng New York para hanapin ang passport mo? So, hindi nagpapakita ng passport si Lugaw pagka dumadaan sa immigration? Diretso siya? Kilala? Paymot? Kinailangan pa niyang bumalik sa New York City. When you get all between the moon and New York City. Yes. I know Lugaw is crazy, but it's true. Huwag na nga kumanta, wala namang pakulay. Kinailangan niya pang bumalik sa New York City para nako, Kuya Noli, kung nakita mo to sa New York, ako sa'yo pinatid mo ito. Sabi ni Kuya Noli, ang pagsatanga, passport na wala, gusto lang mapag-usapan, di ba? Ulaga. Sabi kanina ni Jervy rin, ulaga. Hindi na si Bagilat ang ulaga, si Lugaw. Mga pinklawan, mga ulaga, ano? Tapos sa aming mga vloggers, napasukan kami rin ng isang ulagang vlogger. Feeling ko dilawan din yun. Well, sabi niya aktivista siya. So baka yung vlogger na leader na yun, yun siya siguro ang miyembro ng NFE, ano. Sa kabutihang palad, na ibalik din ang kanyang passport sa tulong ng 3 taong hindi na niya pinangalanan. Hindi mo walang na-shoutout, Lugs. Grabe ka naman. Shoutout mo naman. Salamat po kay Kinemi Latik Plakto. Thank you so much. Naku, talagang grabe ang kabak ko. Happy pa si Lugaw na na-share iyon. Nag-speech si Lugaw sa event ng UP, and kasama niya isang pinklawan na Miss Universe. Pati yung gown pa nga, dilaw pa. Talagang pinararamdam na dilaw. Diyos ko po, ining. Ang dibdib talaga, sana all may pampatusok para lobong-lobo ang dibdib, di ba, ma'am? Alam niyo itong beauty queen na ito, taga Iloilo to, so kababayan kong Bisaya. Pero daw sa tontogid siya, no? Pinklawan na, ano naman? Dilawan, talagang proud na dilawan sa pananamit pa lang. Pero to be fair with this beauty queen, bagay sa kulay niya ang dilaw. Sa mga morena, bagay talaga ang dilaw. Di ba? O si Lugaw parang ngumunguya laang ng yamas. Yamas! Lugaw, eto comment ng isang nanonood sa akin ngayon. Wala ka man lang picture ng passport mo sa phone mo, Lugaw. Naku, isa po yan sa dapat, importante pong talaga yan. Tama, muntik-muntikan na rin po ako dyan. Mabuti na lang 2 yung phone ko. Yung isang phone ko kasi, di ba, nalaglag sa pool. Gumana pa siya for some reasons, hindi ko alam, maybe it's divine intervention. Gumana pa siya nung pauwi ako ng Bisaya nung na-hospital si Papa. So, ang passport ko, nandun may picture naman sa phone ko. So, nagamit ko pa siya sa gate. Pagsakay ko ng eroplano, bumigay na ng tuluyan yung phone ko, hindi na nabuhay. Mabuti na lang 2 yung phone ko. I have another phone na meron ding picture ng passport ko. So, yan nga po. Kung wala kang hard copy or hard mismo yung passport mo, dapat may soft copy ka man ng Lugaw. Alam mo, ibig sabihin ng soft copy, Lugaw. O ibig sabihin parang Lugaw, yun soft na soft, malambot. Lugaw. Ubits. Proud pa yan na naiwala ang passport. Of all the things naman, Lugaw. Maniniwala pa akong hindi kalutang kung hikaw mula ang naperlas ang nawala eh. Passport? Of all the things, naiwanan mo pa sa New York. Bumalik ka pa ng New York. Abay, sana all maraming pamasahe.
Alam mo, lugaw, may mali ka talaga sa pagkatao mo. Parang hanapin ko yung post ha, mabilisan lang. Parang andai mong pera. Tapos di ba may foundation ka dito? So ano yung mga lakarin mo yan? Naghahanap ka ng mga masusolisitan lugaw sa abroad. Bukod sa naninira ka. Ang mahal daw ng maleta mo, halagang 50 mil ang maleta mo. Napin ko yung post ha. Sana na-save ko eh. Parang hindi ko na-save. Napin ko lang. Ang luho-luho mo lugaw, pa-travel ka abroad. Ano ba to? Is this your way of escaping embarrassment nung natalo ka? Ito ba yung way mo para sabihin na, ay, happy ka sa buhay? Or what? May nag-advise sa'yo na magliwaliw ka man para hindi masakit sa iyong kalooban ng pagkatalo? Ganon? Or nanunulisit ka sa ibang bansa para sa Angat Buray Foundation mo? Nanunulisit ka malamang lugaw? Tama ba? Dahil mong pera, tapos yung mga nasa laylayan din, nagrereklamo na yung mga anak mong pinklawan, ang mahal-mahal ng sibuyas, ining. Pati di mo sila bilhan ng sibuyas. Tuloy, si Kong Sandro, binibiktima nila sa fake news. Bilhan mo naman ng sibuyas ang mga anak mong pinklawan. Ay, teka, ba't parang lumang post ito ni Kuya Jay? Nasaan yung ibang post niya? Kasi pinost po ni Kuya Jay Sonsa na ang mga gamit, at saka may ibang mga post dito, yung mga bags ni lugaw, mga mamahalin. Lugaw, huwag kang maluho. I mean, afford mo yan dahil baka, ito, nakita kong bigla. Share ko sa inyo ha. Sabi ni Kuya Jay Sonza, ibang-iba talaga ang mga angat sa buhay. Kasi si lugaw meron siyang angat buhay. Angat buray, ini. Nakakaangat ka talaga sa buhay mo, pero mga alipores mo dito sa Pilipinas, gutom, nagmamaktol. Kung Sandro pinag-iinitan. Nakakabiyahe sa iba't ibang parte ng mundo, daba? Hindi nagtitipid sa mga lakaran, top of the line ang maleta. Saan ka pa? Maleta pa lang. Rimowa Essentials. Mga 50,000 pesos lang naman ang halaga ng isa. Sana all. Ang maleta ko, 2,000 lang. Ang alam ko pang knock-off pa nga yung maleta ko. Pero okay naman, matibay naman. Diba? Ano ba yan? Dali. Sige lang mga madam and your girls from the laylayan. Sige lang daw mga madam and your girls from the laylayan. Biyahe ng biyahe hanggat wala pang gout. Ano yung gout? Rayuma ba ang gout? Yung namamagang mga kasukasuan. Biyahe lang ng biyahe kasi pag sumundaers ka nga naman, masakit na sa mga kasukasuan ang mga travel na iyan, di ba? Mas gugustuhin mo na lang ang matulog sa bahay. Parang kamukha ni Maria Leonor at Aika yung nasa picture take. Kamukha o sila talaga yan? That woman with a coat, yan, yung may hawak na maleta, looks like Aika to me, or anak ni Lugaw. Ang Lugaw nasa loob ng elevator, tatawa-tawa na parang may something. Right? Lugaw, alam mo, know your priorities. Public servant ka eh. Kung gusto mo makuha yung amor ng tao sa'yo, talagang feeling ko naman, balak mong tumakbo balang araw sa eleksyon ulit, unahin mo ang mga pangunahing problema ng bansang ito. Aba ay walang hiya, lumalakas ulit daw ang mga makakaliwang grupo Bakit ikaw parang wala akong narinig na binabanatan mo ang mga makakaliwa, Lugaw? May inutil nga doon sa sa National Security Agency. May inutil nga doon, 'di ba? Na parang ang NTF Serelac humihina ngayon dahil nga weak yung yung appointee ni PBBM na parang kung ano-ano ang ginagawa, parang kinakausap pa si Joma. Ikaw, Lugaw, ang laki ng problema kapag kaya mga teroristang yan lumakas ulit. Humina na nga yan dahil kay Tatay Digong mukhang lumalakas ngayon. Ang laki problema niyan bumabalik sa eskwelahan ng mga estudyante ngayon, baka mamaya nare-recruit na. Ikaw, Lugaw, patay mali siya ka sa problema ng bansa natin. Liwaliw ka ng liwaliw, puro ka paninira sa labas. Nanunulisit ka, wala naman kami nararamdaman, di ka naman nagbibigay ng sibuyas na puti. Lugaw, may something sa'yo, Hindi kaya ganun ka na rin? Saan napupunta ang pondo ng
Ano, sa mga mamahalin mong bags? Lugaw ha? Tuloy mo lang yan. Walang araw, talagang mabibisto ka rin, no? Like and subscribe po ha para updated. O, pindutin yung bell icon para pag nag-upload ako ng videos, ino-notify kayo ni YouTube, ha? At sasabunin natin lagi si Lugaw dahil talagang si Lugaw ay palutang-lutang sa abroad, pati ang passport ay naiwan. Like and subscribe.